Magandang umaga, bispera sa po ng Pasko mga kapuso. Marami tayong mga kapuso na ngayon pa lamang namimili ng kanilang mga pang-Noche Buena mamaya. At syempre, Ivan, marami pa rin po tayo sa kanila ay nagdagsaan sa Quinta Market dyan po sa May Quiapo, Maynila. Alam mo kahapon, ay hindi masyado, hindi na nga ako nakagalaw eh, di ba? Lalong-lalo na doon sa area kung nasaan yung famous ham, no? At doon nakita ko talaga, actually first time ko na naranasan yun, doon sa area na yon, na kahit na gustuhin mong sumingit sa liit kong ito, akala mo makasing ito eh. Confident ako, hindi ko nagawa. Pero maliban dun sa ham na sikat, ano pa yung mga meron? Meron din, syempre, of course, yung kastanyas. Alam mo, yung mga usual na pagkapasko ay gusto mong magkaroon ka sa table mo, di ba? Nandun din yung kastanyas, of course, yung mga bilog na prutas, ang dami ho doon. Pero syempre, kailangan mong pipiliin natin yung lugar na bibilan natin kasi may mga areas din, para lang din alam nila, no, na kailangan piliin mo kung saan yung malinis talaga, na makukuha mo yung gustong bilhin. At ngayon naman, ang naroon at magsusubok din bumili ng ham ay ang ating kasamang si Rhea. Rhea, morning! Good morning, Connie, Ivan. Ako wala ata akong pag-asang makabili ng ham dahil napakahaba na po ng pila sa mga oras na ito. Pero bago ko ipakita kung gaano kahaba yung pila ng ating mga kababayan, unahin ko muna yung kastanyas. Ito yung katabi ko eh. Talagang ramdam mo na talaga yung paparating na Pasko kapag naaamoy mo na ang bagong lutong kastanyas. At sa mga oras na ito, panay na ang luto, panay na ang halo ng ating mga tindero para sa mga paparating na tao na nais gawing parte o bahagi ng kanilang hapag itong pamosong kastanyas. Paano nga ba natin malalaman kung masarap ang kastanyas at manamis-namis? At ano nga bang klase ng kastanyas ang dapat bilhin ng ating mga kababayan? Tanong na natin. Kanina pa ito naghahalo eh. Good morning po. Morning pa rin po. Paano ba malalaman kung masarap ang kastanyas? Bibigyan ng konting sugar po. Sugar para manamis-namis. Opo, ma'am. Gaano katagal ba niluluto yan? Parang halo ka ng halo eh. 30 minutes po. 30 minutes. Bakit minsan may nabubuksan akong kastanyas, dikit sa laman? Naiinis ako pag ganun eh. Depende po sa pagtitimplay ng kastanyas, ma'am. Oh, so depende sa luto. Oh, kasi syempre, ano ba mas masarap? Yung maliit na kastanyas o yung malaking kastanyas? Depende po sa sa customer kung anong gusto nila, maliit o malaki. Oo, pero anong saleable sa inyo? Yung maliit po, ma'am. Yung maliit. Kasi meron ako nakikita dito, may kabalin, merong mandarin. 280 pesos per kilo. Itong kastanyas, syempre pagka kalahati lang 140 pesos. Ano yung usually binibili ng mga kababayan natin o nire-recommenda nyo pag kastanya? Maliit po, ma'am. Yung maliit na. Maliit yun yung mandarin. Oo, ma'am. Opo. So makikita nyo, nakahanda na sako-sakong kastanyas mula po sa China, yung hinahanda nila at lulutuin nila ngayong araw dahil inaasahan nga po nila yung pagdagsa ng ating mga kababayan na gagawing star din ng kanilang hapag, itong kastanyas. Bukod sa kastanyas, syempre, eto na, papakita ko na sa inyo, Connie, Ivan, kung gaano kahaba ang pila. Kanina, nandun po ang umpisa ng pila, ha? Itong umpisa ng pila, okay, at medyo isweep mo kuya kung gaano kahaba ang pila natin. Ito hanggang doon. Alright, siguro mga bilang ko dito mga 40-50 tao na po ang nakapila. Alas 5 pa lang ng umaga, no, yung kanina pagdating namin, yung unang ere namin, may mga pila na po ng tao dito sa Carlos Palanca Street kung saan dinadayo nila itong sikat na tindahan ng hamon. Tanungin natin, bakit nga ba nagtsatsaga yung ating mga kababayan na pumila dito? Good morning, tatay. Merry Christmas. Merry Christmas din po. Taga saan ho kayo? Cavite, ma'am. Cavite pa. Bakit kayo nagtsatsagang pumila? Taon-taon po, ma'am, na bibili ako ng excelente po. Paano nyo ba hinahain yung hamon na yan? Ano ba, pandesal, keso? Paano nyo hinahain sa hapag nyo yan? Nilalatin sa mesa po. Kinakain po ng Kinakain nyo kasama kanin? O Tinapay po, ma'am. tinapay, tapos may queso de bola. Meron din po. Dito. Okay. Ano ba handa natin mamayang gabi, tatay? Yung ham lang po, excelente. Hindi, ito kasi yung sikat talaga sa Carlos Palanca. Pero mga kapuso, marami rin tindahan ng ham dito. Usually, pagka Noche Buena ham, mga may 185 pesos. Kapag American ham, merong 240 pesos. So, depende sa klase ng ham na inyo pong bibilin. Ang balita natin, kanina nasabi ko alas 6 ng umaga bukas, pero
hindi po nagbubukas ng alas 6, imposibleng magbukas sa mga oras na ito. Alas 7 o 7:30 ng umaga ang bukas talaga nitong tindahan ng ham dito sa Carlos Palanca Street. Alright, may kastanyas na tayo. Check. Hamon. Check kung makakabili kayo. At nadadagdagan pa ang pila dito. At syempre, prutas na pwedeng pandagdag sa fruit salad natin. May mansanas. Kung ayaw nyo ng fruit cocktail kasi gusto nyo fresh, pwedeng bilhin ng talaga, ayan, syempre meron tayong ubas, ang Washington apple natin, 20 pesos. Ang isa, meron ding, of course, may mangga tayo. Pero may mga prutas din na hindi usually nakikita natin sa hapag, pero baka gusto nyong maging kakaiba. Meron tayong guyabano, 80 pesos a kilo. Pwedeng-pwede rin, diba? Sa medyo suyana o sawana sa mga usual na prutas. Of course, meron tayong suha, chiko. At kung gusto nyong medyo maasim-asim ang inyong Pasko, baka pwede rin kayong sampalok. Pero nakalagay sweet tamarind na halong tamis at asim na rin yan. Alright mga kapuso, so yan po ang pinakahuling sitwasyon dito po sa Carlos Palanca Street sa Quiapo. At yes, go ahead, Connie. Mare, alam mo, sobrang na-frustrate ako dyan kahapon. Kasi gustuhin ko man talaga rin na makabili, no? Dahil yan nga sinasabi nga, isa sa pinakamasarap na hamon, dyan sa area na yan, ang dami talagang tao. So, ang tip ko lang, Mare, dun sa bandang gilid, pagbukas ng estante, dun ka daw pumwesto. Yan daw ang sinasabi nila. Kasi mas konti daw doon, Mare. Pero sa ngayon, ano ba yung mga nakikita mo dyan? Sabi kasi kanina, galing pang Cavite. Yung kahapon naman, may isa nang galing pa ng Bicol. So lahat ito dumadayo, Mare. Taon-taon ba yan sa kanila? Yes. Taon-taon para naging tradisyon na sa kanila na gawing bahagi ng kanilang hapag, itong hamong ito. So talagang bago mag alas 5, may pila na. Nag-umpisa sa mga 10, 15 tao. Ngayon talagang in a span of a few minutes, siguro mga 50 tao na to. Mare ang nakapila dito. Dito sa bilihan ng hamong ito, Mare, hindi i-effect ang mga pambobola natin. Hindi i-effect ang mga pamewang natin. Kailangan nating pumila. Tama. Disiplina para sa mga Pilipino. First come, first serve. Oo. Pero nakita ko kahapon, ganun pa rin ba yung sitwasyon dyan, Mare, na wala talagang nag-guide dun sa pila. Kumbaga kanya-kanyang diskarte saan lulusot na mas konti ang tao. Ganun ang nangyari kahapon. Until now, ganun pa rin? Wala pa rin na parang nagbibigay ng linya sa kanila? Well, so far, Mare, kasi medyo manageable pa ngayon. Pero dahil iilan pa lang, mga 40 to 50 people pa lang, no? But as I can see, yung kurba ng linya kasi, okupahan niya talaga yung yung daanan ng mga sasakyan. So we're hoping, no, meron tao talagang medyo magsaayos ng pila para medyo gilid sila at hindi nila maokupahan itong daanan ng mga tricycle, daanan ng mga motor, dahil talaga namang makakaabala sa pagdating ng mga motorista natin. Yes, Mare. In fact, ang iniisip ko nga sana, at least meron silang number system man lang, di ba? Para mas mapadali. Pati yung pagbibigay ng mga tindera. Kasi kahapon, hindi mo na makausap yung mga tindera di ba? Sa sobrang dami ng kanilang ini-entertain. Yes. Alright. Sobrang abala talaga, Mare, ang balita natin dito sa tindahan ng hamong ito. Napunta na ako dito, nakabili na ako dito, pero hindi kasi ganito na malapit na yung Pasko. Alam mo yon? Yes. So ngayon ko rin nakita yung ganito kahabang pila, lalo na, syempre, Noche Buena na mamaya. At inaasahan natin na mas dadami pa ang tao para lang maging bahagi ng hapag nila itong hamong ito. Alright, maraming salamat sa iyo, Maring Rhea Santos.